Isang nakakilabot na propesiya ang matagal nang umiikot sa social media at ngayon lamang ulit umusbong. Ito ang propesiya ni Saint Malakay patungkol sa 112 na papa na uupo sa Roman Catholic Church bago darating ang katapusan ng mundo. Atin itong pag-usapan. At ano ang propesiyang ito patungkol kay Pope Benedict XVI? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan, maliban kay Nostradamus na naipahayag niya ang kanyang hula na magkakaroon daw sa hinaharap ng isang papa na magre-resign. Mga kapatid, ginagamit sa channel sa iyong araw ang hula daw ni Saint Malakay. Una, santo siya, obispo siya. Pero yung hula na ginagamit nila, umano, dapat ba nating paniniwalaan? Nauna nating tinatalakay na yung prophecy, umano, na attributed to Saint Malakay ay isang uri ng forgery document. Hindi yan opisyal ng Simbahang Katoliko, mga kapatid. Pero sa ibang sikta, ginagamit. At palagi din ninyong marinig sa social media, sa YouTube, sa Facebook, yung hula ni Nostradamus. Bilang Katoliko, dapat bang paniwalaan ang hula ni Nostradamus? May babala si Father Chad Reperger, isang exorcist. Dahil ang mga hula ni Nostradamus ay bunga sa okultismo. Bakit? Ito. This is how Nostradamus was able to use divination or sorcery in order to figure out a large amount of stuff that was actually going to happen, because of the fact that the demons can look at the state of things and then they know the nature of causes, and so they know where these things are headed. See? Ano daw? May mga ritual sa okultismo si Nostradamus. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Bago tayo papasok sa punto por punto, samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Acknowledge natin si kapatid na Emerson Akintura diyan sa Bualan Patrol Base, 53rd IB, 1st ID Philippine Army. Si kapatid na Joey Hapal, Mabuhay Team Santa Maria. Di ako maniniwala sa hula ni Nostradamus. Kung merong lang exorcist priest noon, unang panahon, dapat si Nostradamus ay dumaan sa exorcism. Si John Tabalanza, good evening, Bro Wendell, mga kapuntos, Eduardo Villaros, to God be the glory. Have a blessed Thursday night, Bro Wendell. To all CFD members, maraming salamat sa program niyo. Marami kaming natutunan. God bless po. Si kapatid na kapatid na LV Agay, good evening, Bro Wendell, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. No? So, napakinggan ninyo, mga kapatid, na palaging binabanggit yung hula daw attributed to Saint Malakay na nauna nating tinatalakay na bilang Katoliko, di dapat natin paniwalaan yung tinatalakay sa ibang sikta na hula ni Saint Malakay. Una, si Saint Malakay, tunay na obispo ng Simbahang Katoliko. Pangalawa, santo siya. Pero yung sinabi nila na hula, prophecy, yun ay forgery document, attributed only to Saint Malakay. At may mga pahayag noon na nagtukma, pero sa ating panahon, di na tumutugma yung mga nakasulat sa alleged
hula na attributed to Saint Malachy. Pero palaging mapakinggan ninyo na si Nostradamus din binabanggit na si Nostradamus may mga hula niya na naganap talaga at isa na sa mga hula kaugnay sa Santo Papa. So bilang Katoliko, dapat ba nating paniwalaan? Hindi, dahil si Nostradamus ay connected sa occultism ayon kay Father Chad Reperger para magkaroon siya ng mga kaalaman sa mga tinatagong kaalaman, no? May connection siya sa sorcery at iba pa. Ito muna ang pagkamatay kasi ni Pope Emeritus Benedict XVI, may inilabas na video ang channel na sa iyong araw, ito ay Seventh-day Adventist mga kapatid, na ginagamit yung hula umano ni Saint Malachy. Ulitin natin, tunay na santo ng simbahang Katoliko si Saint Malachy, Bishop ng Ireland, pero yung sinasabi nilang hula ay forgery document yon. Okay, pakinggan muna natin. Isang nakakilabot na propesiya ang matagal nang umiikot sa social media at ngayon lamang ulit umusbong. Ito ang propesiya ni Saint Malachy patungkol sa 112 na papa na uupo sa Roman Catholic Church bago darating ang katapusan ng mundo. So, 112 na papa daw uupo matapos na ang mundo. Di pa nagsimula ang Papal Conclave mga kapatid dahil ang schedule sa Papal Conclave para magpili ng kahalili ni Papa Francisco ay ngayong Mayo 7. Panalangin po natin. Pero kung may mapili na cardinal, yun po ay ika-267 na papa mula sa linya ni San Pedro. Kaya, paano magiging katuparan itong sinabi at napakinggan ninyo na pagdating sa 112 na Santo Papa ay matapos na ang mundo? Na tayo ngayon ay pipili ng ika-267 na Papa. Okay, tuloy natin. Atin itong pag-usapan. At ano ang propesiyang ito patungkol kay Pope Benedict XVI? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan, maliban kay Nostradamus na naipahayag niya ang kanyang hula na magkakaroon daw sa hinaharap ng isang papa na magre-resign. So magkaroon sa hinaharap na isang papa na magre-resign. Una, hindi lang si Pope Benedict XVI ang Santo Papa na nag-resign. Sino ba ng mga Santo Papa na nag-resign? Meron ding tinanggal, no? Lalo na sa Great Schism mga kapatid. Ang nag-resign, una si anim ito na Santo Papa na nag-resign. Si Papa Poncian, wala pang protestante doon sa panahon ni Papa Poncian. Bakit? Dahil ika-3rd century yan. Sa taong 235 Anno Domini. Imagine, 235 ha? Batang-bata pa ang Kristyanismo. Under persecution pa sa Roman Empire ang simbahang Katoliko. Dahil nagsimula ang persecution sa simbahang Katoliko mga kapatid sa Roman Empire, 67 Anno Domini hanggang 303 Anno Domini sa panahon ni Emperador Cesar Nero sa taong 67 Anno Domini, kung saan si San Pablo pinugutang ng ulo, si San Pedro ay pinako sa cross na patiwari. Yeah? So, una si Papa Poncian sa taong 235. Pangalawa, si Papa
Silverio sa taong 537. Pangatlo, si Pope John VIII sa taong 1009. Oh, 1009. Then, nag-resign din si Papa Benedict IX sa taong 1045. Ito si Benedict IX, batang Santo Papa ito, 3 bisis ito nag-resign. 3 bisis din na halal si Benedict IX. Oh. And then, nag-resign din noong taong 1294 si Papa Celestine V. Nag-resign din sa taong 1415 si Papa Gregorio XII at si Papa Benedicto XVI noong taong 2013. Kaya pumalit sa kaniya si Pope Francis, no? Na kalilibing lang. So, yun, paano masabing yung hula daw na palaging ginagamit nitong mga anti-Catholic, mga kapatid, kaugnay ni Saint Malachy at dinagdagan pa kaugnay sa hula ni Nostradamus. Palaging pakinggan natin si Nostradamus, yung mga hula niya. Pero malinaw na para sa Katoliko, yung hula ni Nostradamus ay di dapat paniwalaan. Tuloy natin. Bakit? Mamaya balik natin si Father Chad. Kanyang post na ito ay natupad dahil sa pagre-resign ni Pope Benedict XVI. Natupad daw ang hula na may Santo Papang mag-resign sa pag-resign ni Pope Benedict XVI. Nag-resign na noon. Di pa ipanganak si Nostradamus. Si Pope Poncian, taong 235. Nag-resign na noon. Di pa ipinanganak si Nostradamus. Si Pope Silverius sa taong 535. Okay, may nagtanong dito. Namatay ba umano si Nostradamus? So, tingnan natin kung anong taon namatay si Nostradamus para sa tanong. Okay. Oo. Namatay si Nostradamus. So, and then, yung mga alleged prediction niya para sa mga Katoliko, kung ikay Katoliko, Brother Wendell, anong kahulugan ng mga Roman number ng mga papa? Apo. So, halimbawa, may mapili na papa sa susunod na conclave at muling gamitin niya ang para sa layuning ayusin ang simbahan tulad ni Pope Francis. Gamitin din niya ang pangalang Francis. So, ibig sabihin, Pope Francis, disika na. At yung bago lang nalibing, siya ay Pope Francis the First. Okay, dahil siya ang kauna-unahang gumamit. Tulad ni Pope John Paul the First, siya ang unang gumamit sa John Paul. Yung kombinasyon ni Pope John 23rd at Pope Paul VI. Kinumbay niya ang kaya John Paul I, sinunda ni Pope John Paul II. So pangalawa siya na gumamit. Ibig sabihin, yung direksyon ng simbahan, kung paano pinatakbo ng naturang papa, yon ang kanyang ipagpatuloy. No? Yon ang kanyang ipagpatuloy. Okay. So kaya, ibig sabihin, kung binanggit natin na
Pope John 23rd. Oh, so ang dami nang gumagamit sa pangalang John. No? 23rd na, umabot na sa 23rd. Pero iba yung John 23rd na sa gitawa tinatawag na The Great Western Schism, merong John 23rd. Hello, kay Factbusters PH Kabornok. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Factbusters, ha. Ang dami niyong matutunan diyan, mga kapatid. Okay. So, yun lang, no? Dahil binanggit dito si Nostradamus, eto ulitin natin, babala. Pag marinig ninyo ang hula o mga hula umano ni Nostradamus bilang Katoliko, dapat mong paniwalaan. Ito ang pahayag ni Father Chad Reperger. This is how Nostradamus was able to use divination or sorcery in order to figure out a large amount of stuff that was actually going to happen, because of the fact that the demons can look at the state of things and then they know perfect the nature of causes, and so they know where these things are headed. O, yan. Malinaw na yon, ha? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the